Welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa California Garden Square. So, finally natapos na natin yung unit nila ma'am and sir. So, actually, nandito sila sa loob. Ewan ko kung magpapa-interview sila, nahiya kasi. Anyway, itutour ko kayo kung ano na yung nagawa natin or yung mga ginawa natin dito sa loob. So, come inside. So, yan. Kung makikita niyo yung before and after, I'll try to post kung ano yung before and after nito. So, for the meantime, itutour ko muna kayo kung ano yung mga nilagay natin. So, ideally talaga, nung first time ko nakausap yung mga owner, talagang ang sinabi ko sa kanila, dapat parang hotel feels talaga yung, kumaga kung ano man yung igagastusin natin dito is dapat talaga parang sulat na, yun nga na yung lahat ng pinaghirapan nila and pinagtrabahuhan is, yun nga, magiging sulat, hotel feels, talagang relaxing. Kung makikita nyo ito yung before, punong-puno na yung gamit kasi nga, yun, mostly binili nila yung gamit hanggang sa, syempre, habang tumatagal sila, padami yung gamit. So habang dumadami yung gamit, hindi siya nasusukat ng maayos. So, mas sumisikip yung unit. Okay, so start tayo kung ano yung mga nilagay natin dito, no? Bali, yan nga. So, pagpasok mo dito sa entrance, so sabi nga dati ni ma'am, baka masikip ka yan. Sabi ko, hindi, sukat siya na makakadaan ka ng maluwag. Dahil kailangan nila ng shoe rack, tsaka dito lalagyan nila ng Mama Mary. Yan. So, ito gusto ko, yun nga, pag entrance mo pa lang, meron kang parang patungan, foyer na, yun, pwede mong lagyan ng mga susi, tapos pwede kang mag-mirror. At the same time, ayan, yung nandito yung mga shoe rack. So, dito yung, yun, para pagdadating ka, dito mo ilalagay yung shoes mo, para sa entrance pa lang, kung ayaw nung owner na nagsushoes sa loob ng bahay, yan, may lalagyan na agad. And then, yung design natin dito sa entertainment natin, dahil since tinitirahan nga nila tong bahay, kailangan talaga ng maraming storage. Although malaki-laki tong unit, kasi may second floor to. Pero, yun nga, pag nakatira talaga kailangan ng maraming storage. So, this one, dinesign natin yung cabinet niya na parang seamless. Hindi na natin siya nilagyan ng handle para mukha lang siyang, it's not necessarily wall, pero para siyang design na lang na hindi siya mukhang cabinet. So yan, lahat yan, naka-push lock. So I guess kung yung nagamit nga nila, nasa storage pa ngayon, yan. Ito yung magiging storage nila. So malaki yung lagayan. Yan. So, yan. So, marami kang pwedeng ilagay. Actually, nakaano to movable. So, kung hindi kasya, pwede nilang tanggalin or ilipat-lipat. Yan. Yan yung mga ibang idea. Kasi nga, syempre, hindi naman pare-pareho yung gamit nila. So, we'll never know kung kakailanganin nila ng mas matangkad, mas mababa, pwede nilang tanggalin yan. So, yan. All the more, yun, dito yung entertainment. Actually, then, meron kasi sila, yung anak nila is nagsa-study pa. So, gusto nila na dapat, yun nga, may study table pa rin na pwedeng gamitin yung anak nila while nag-aaral, nandito sa baba. Actually, meron din siya sa taas, pero yun, nilagyan na rin natin sa baba. So, ito yung dinesign natin na table. So, if there's sun, yun nga, naggawa tayo ng movable table para kung halimbawa, gusto mo ngayon palipat-lipat, pwede mong gamitin. So, yun. Talagang multi-function tong table na to. At the same time, yun nga, kahit tanggalin mo tong table is, magkagamit mo pa rin to. So, yun. And then, this one, yun, naglagay din tayo ng mga more storages. Talagang lahat, kung ano yung pwede natin lagyan ng space ng storage, lalagyan natin. So, ito din. Yan, meron din sa ilalim ng storage. Tapos, ito display area to. Kaya,
na glass na lang siya. Tapos yung printer nila, yun nga, calculated din or planned din na dito yung printer. So, yun, sinabi nila. And then, naglagay tayo ng curtains. So, double panel yung nilagay natin. So, yan. Para, diba para siyang hotel talaga. So, yan. Tingnan mo. So, yan. So, pag trip mo na, yan, i-open mo lang. So, yan, para pumasok yung ilaw. And then, yan. Ganyan. So, isa sa mga favorite part ko na area dito, actually, yung itong dinesign natin sa living room. Kung makikita nyo, bago itong design natin na naka-wood veneer to. Tapos, yan, nilagyan natin ng alternate mirror kasi, di ba usually nilalagay natin buong mirror. So, ito, design siya na, yan, para siyang, yun nga, para kasing hotel feels yung plan namin dito talaga na very relaxing yung gagawin. So, yun, nilagay natin dito yung sofa bed para pag halimbawa, mag-movie night sila, pwede sila dito magstay. Tsaka yun nga, nagkabit na rin tayo ng aircon dito. Dati walang aircon. So ngayon, malamig na yung buong ground floor nila. Talagang masarap na magstay. Tapos, itong dining table natin, yan, nilagyan natin ng dining light. Tapos, dining table, a 4-seater. Then, we have this bar table. Kasi ito talaga, ni-request ni Sir to na magka-bar table siya. So, dito yung wine rack niya. So, yan. So, 2-seater lang nilagay natin. Hindi na natin pwede kasi habaan, kaya kailangan back-to-back sila, no? Dahil mawawalan kami ng space. Altogether, yan. Ito, ni-rebuild namin to actually, door to dati. So, ni-rebuild natin na parang seamless siya. So, andito yung bathroom nila. So, yan. Nag-build tayo ng seamless door. Yun nga, yung hindi mo nakikita kung nasaan yung mga pinto ng bathroom. So, akala mo design lang siya, pero sa totoo, door siya. So, yun. Yun yung mga nagawa natin dito sa living room, sa ground floor. Actually, yun. And this part, dito, matagal na itong nakagawa itong kitchen nila. Pero, in-enhance lang natin kasi pinalitan natin yung flooring. Yan, ginawa natin siya parang designer. So, instead yung kagaya kasi doon, nag-wood tayo doon. So, sabi ko dito sa kabilang side, since yun nga, dahil black and white din yung design dito, so, tinerno na natin yung design ng flooring sa existing na kitchen nila. So, yan, nagustuhan naman nila. And then, since nagpalit nga kami, kung nandito dati yung door, actually, this part pala, dati, storage to, no? So, hanapin ko yung mga files natin na makikita nyo storage. Kaya siya mukhang lumuwag. Doon sa mga nakakaalam sa California Garden. So, you know the layout of this, yung floor plan nito. So, yun, nilipat na namin yung pinto dito. So, dati, bintana to, pero ngayon, naging pinto na siya. So, sorry, we are actually pa-move in, kaya baka medyo madumi pa. So yun, kung dati akala mo kung tawag dito, dati sobrang dilim dito, masikip, ganyan. Ngayon, ang ginawa natin is, pinaliwanagan natin yung ilaw, tsaka, yun nga, yung paint talaga pinalitan natin, tsaka ilaw, para mas mukhang maluwag. Hewan ko kung malalabas ko yung picture, but, yun nga, yung mga taga dito, you know how small this space is. Pero ito nga, in-space plan na natin na kakasya, gumawa na tayo ng sink. So, saktong-sakto lang talaga yung mga pwesto. Sorry, nagki-cleaning pa ha. Hindi pa siya ganun ka-perfect. But, yun nga. And then, ito, naglagay tayo ng storage. Yan. Lahat ng pwedeng lagyan ng storage, nilagyan natin. Tapos, ito, pinalitan natin yung design ng grill niya. So, mas modern looking na. Kung yung dati, yun nga, para siyang mga bilog-bilog ba? Or basta manipis lang siya na klase. So, yun. Sabi ko, palitan na rin natin dahil nga gusto natin mas modern looking. So, yun. That's it on the ground floor. Ngayon, akyat naman tayo sa second floor.
So here, yun nga, pininturahan na rin natin yung hagdanan nila kasi nga, yun nga, dahil halos, actually full renovation to, hindi lang natin ginalaw is yung bathroom nila kasi nga, napagawa na nila before, tsaka yung kitchen. So, nagdagdag lang tayo ng enhancement doon, maliliit lang, mga grouting lang and all that. Tapos, yun. Itong hagdan is may iwan, kaya pininturahan na rin natin. So, yun. Tara, akyat tayo. So, yun, nandito na tayo sa second floor. Yun, ang nilagay natin dito, sa entrance pa lang, naglagay ulit tayo ng shoe rack dahil since dito nga sila nakatira, talagang madami silang gamit. So, yan. Meron na. Tinan mo nakalagay na yung gamit nila because they're starting to move in. Kaya, yun. Tingnan natin itong master's bedroom. So, yan. Ibang-iba na to sa dati. So, ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa natin dito, no? So, dito medyo malaki, yung malaki ba tawag doon? Basta marami tayong ginawa. So, unahin natin yung dresser table. So, this part, yun nga, kinuha ko talaga yung sukat dito para, I just wanna make sure lahat kakasya yung gamit, no? So, kung dito, maganda yung lakaran nila, may space. Dito magalagay lang ng ottoman. And then, ito yung dresser table. Sabi ko kay owner or kay ma'am, na dapat, yun nga, dapat meron tayong dresser table. Kailangan meron ayusan yung babae kahit papaano dahil mahirap talaga ng walang table. All the girls know that. And then, yun. So, ito, kung makikita nyo, yung ating ginawang bed design. So, parang hotel talaga siya, no? Kung makikita nyo, yan, oh. So, may drama ng lighting. Actually, tricolor kasi to. Wait lang. I'm just fixing yung, yan. So, gusto ko kasi warm light. So, there. So, ito, nilagay natin yung queen bed, nilagay natin ng padded. Siyempre, kailangan natin ng maraming storage pa rin. So, may storage pa rin dyan. Kung makikita nyo, meron yan beam dati. So, pinatay namin yung part na yan para ma-cover yung weird na beam. So, yan. Kung makikita nyo. And then, naglagay tayo ng mga side light. Para pag, may mga reading light sila, ganyan. Tapos, meron tayo na yung bed light, yung headboard light. And then, all together, naglagay na tayo ng mga socket dyan. So, may mga socket. And then, yung side table para when you're reading, ganyan. So, may lalagyan. Then, one of the best feature here is meron tayong walk-in closet. So, this part, ewan ko nakwento ko sa inyo before, this part kasi in-extend natin yung flooring. So, dati cabinet lang to. So, yan, meron tayong walk-in closet. So, kung makikita nyo, malaki na yung lalagyan ng cabinet. So, in-arrange siya na may mga shelves, yan, hangeran, then drawer, yan. So, sa drawing nito, yan, dito yung magde-display ng ng bags, yan. So, nilagay natin lahat yung, yun nga, very accessible or maluwag compare dati, na dati hanggang dito lang yan. So, yun, nagdagdag tayo ng flooring hanggang doon. And then, eto, naging nung nandito na kami, bago isara tong mga walls, naisip ko na idagdag na lang, mag-window na lang kami dito para hindi naman masyadong naka-close yung walk-in closet. So, meron kaming window na makikita mo pa din yung nasa labas. Tsaka may pumapasok na ilaw from the outside. So, yan. Ito yung magandang feature dito na nilagay natin. So, yun. This is one of my favorite, actually, na condo na ginawa. Kasi nga, yun, madami tayong na-achieve, na gusto ma-achieve, na design, na magmukha siyang hotel and very relaxing talaga yung unit. And then this one. So, by design, yun nga, typically kasi,
pag nag-design ka ng mga sliding door, hala, sige na lang sliding door, di ba? So, I made sure na, yun nga, interesting pa rin yung itsura niya. So, we played with colors and texture, and yun nga, naglagay tayo ng mga multi-purpose. Yan, naglagay tayo ng mga shelf na dapat magagamit mo pa din siya, di ba? Na hindi lang puro wall, paint, ganyan. So, yan. So, meron pa rin silang display area. And then, kasi nga, pinalitan natin ng sliding door yung kanilang bathroom door. So, ang cute ng itsura. Yan. Kasi request ni owner na yun nga, gusto niya maging sliding door yung bathroom. So, it's very, very cozy kung iikutin nyo. Yun nga. Very cozy yung itsura. So, kanina lang namin na-deliver yung bed. Tuwan-tuwa sila owner dun sa kanilang bed. And then, ito rin pala, pinalitan namin yung pinto. So, yan. Okay. So, punta naman tayo sa kids' bedroom. So, yun. Nandito tayo sa kids' bedroom. So, yan. Marami din tayong ginawa dito kasi nga, dati full of gamit, ganyan. So, sila owner kasi nagmo-move in na kaya nandito na yung mga maleta nila, no? So, dito sila nagsistay dahil nga, yun, maghahakot sila ng mga gamit na. So, ito, ang dinagdag natin, pinaint natin yung buong wall, ginawa natin siyang gray and blue color kasi nga, yun yung anak nila, yun yung gustong kulay. And then, naglagay tayo syempre ng study table, yan, lalagyan ng books and shelves, ganyan. And then, meron tayong mga side table dito para lalagyan niya. Tapos doon pwede niya i-store yung mga shelf pa doon sa ilalim na mga hindi kailangan gamitin palagi. So, may mga lalagyan yan dyan. And then, yan, dito display area. And then, meron tayong mga yan, storage. So, there's so much thing na pwede, so much space na pwede na lang storean, no? So, yan. And then, naglagay din tayo ng curtains dito, double curtains, kasi nandiyan yung aircon nila. If you can see, no, na-study rin natin to na may pwede pa rin tayo ilagay na hindi natin sinagad lahat yung buong space. Para naman hindi yun nga, na hindi naman natin alam kung in the future, kagaya niyan, may kailangan tayo i-store dyan sa gilid, no? So, hopefully, hindi naman siya mastora ng mga hindi na kailangan ilagay. So, yan yung ginawa natin. And then, yan, nandito na pala yung gamit nila. So, kung makikita nyo, yan, may shelf tayo, shelves, tapos drawers. Kasi 3-door nga itong wardrobe. So, yan, yun yung usually pag 3-door kasi, sinishelf ko na yan, and then drawers, no? So, depende kung gaano kalaki. So, then, ito yung parang sabitan nila ng, yun nga, yung hangaran and storage. So, yun. Yun muna ang ating, ito, nakita na ba yung side, So, yan, ito, ang cute ng side light. So, yan. So, binagay rin natin yung ilaw, no? So, white and brown siya, no? So, yan. Saan na isang switch? Yan. So, ito, medyo mahaba siya, no? Kasi, if you can see, dapat at least abot niya yung side table dahil malalim nga yung likod natin. So, min-maximize natin yung mga pwedeng lagyan. So, it's very nice na, syempre, yun nga, pinag-isipan din natin yung magiging movement nung gagamit nung kwarto. Tsaka yun nga, pinalagay din ni mommy owner, yun nga, kasi nga, para hindi na uuntog yung anak sa wall, kaya ganyan yung naging design natin ng headboard. So yun guys, napaka-swerte natin kasi si Sir, actually, hindi siya dito sa Pilipinas nagsistay. So, napaka-swerte na inabutan natin siya na eto na, pa-turn over na tayo na nandito siya para ikwento sa atin kung ano yung naging reaction niya or ano yung kung paano kami, yun, paano nagsimula lahat to. So yun sir, take it away. So, nag-start, may nag-refer sa akin na friend ko na nagpagawa din ng own condo niya sa somewhere in Manila. And then, nung na-check ko yung yung sa website, ang ganda talaga. So, and of course,
ano na ako sa inyo. Contact tayo. Nag-contact Oo. na tayo. Then, So, ba tayo nag-usap? Sa WhatsApp? WhatsApp. Okay. Hindi, Sa page muna? sa page. Okay. I messaged on the page. Oo. And then, we gave each other our numbers. And then, Yeah. Oo nga. nag-usap na tayo sa WhatsApp. Yeah, and then, oo. ang first impression ko talaga is magaan na agad yung... Talaga ba? magaan na agad yung ano ko. Yung, Thank you. Yung love ko sa inyo kasi parang, uy, very accommodating. This, you can do this, you can do that. So, magaan na agad yung ano ko. Oo. Thank you. Tapos, syempre, nung nag-start na yung project, naging excited na kami kasi ang gusto talaga namin talaga is meron kami makikita na design na kung ano yung magiging future house namin. Yun talaga yung hinahanap namin. Okay. Oo. So, perfect naman na labas natin yung 3D Yes. na plan Oo, natin. Yun talaga yung nagustuhan namin. And nagustuhan namin yung concept kasi parang ang ganda ng ano, parang hotel vibe talaga. Yung which is yun talaga yung gusto natin. Diba? Na-achieve naman din. Tapos along the way, syempre marami tayong mga ugnayan, kung mga adjustments along the way. And sobrang accommodating ni Ma'am. Thank you. Sobra. So, sa nakikita nyo, parang I'm so happy right now on the results. Salamat ng marami. Oo. Oo. Tagal natin bago na-start tong unit, no? Yes. Parang May pa lang ata kami nag-uusap kasi nga may school yung anak. Then we have to schedule everything. Correct. So, yun. Ngayon, yan, pa-turnover na kami na mukhang ikinahappy nyo naman ni ano. Sayang si Ma'am ayaw sumama, nahihiya kasi sana makita nyo rin yung reaction nila na talagang, yun nga, nakikita ko sa mukha nila na they're very happy dun sa natapos natin na unit. Tsaka, yun, yung design ba na pinakita ko sa inyo, is it kamukha ba? Or Yes. anong ilang mga percent? Mga 90% na kamukha? More than 90%. More than 90% talaga na kung ano yung ano. Kasi talagang sa renovation, magkakaroon yan ng mga konting tweaks na adjustments. So, yun. So, sabi nga ni Sir, more than 90% talagang na-achieve natin kung ano yung initial plan natin. Actually, marami pa tayong dinagdag kagaya nung sa wardrobe. Yun, naglagay kami ng magandang idea na magka-window, di ba? Ganda. Di ba? Lakas mo kaya. Yayamanin. Ang dami yun ba? Pero, ayun. Tapos yung ano talaga, yung nag-stick sa mind ko is yung mga problems namin sa aircon, talaga si Ma'am yung tumulong sa amin. Oo, grabe yung sa aircon. Yung mga problems namin sa aircon, pero siya pa rin yung ang tiyaga niya. Ang tiyaga niya. Talaga ba? Yes. Thank you. At least na-appreciate niyo yung namin, effort, yan. So, sa future clients natin, at least may alam kayo din kung paano talaga yung nangyayari. Hindi lang tayo puro nagba-vlog lang dito na yun talaga in living proof na yan sila Sir, yung experience nila with us, yan, mapapanood yun or malalaman. So, yun. Thank you. So, that's it for now, guys. Nakita nyo yun nga, nakausap natin si Sir. Sobrang thankful and appreciate ko yung sinabi nila tungkol sa amin. And then, yun. Sana marami kayo natutunan sa ating video. As usual, gusto ko yung meron kayo natutunan, na ma-inspire kayo, na pwede nyo ring gawin. So, yun. Don't forget to follow, like, and share our Instagram, YouTube, and Facebook page. So, doon nyo lang kami i-message. So, yun. See you on our next video. Bye!